So, ngayon po tayo po yung mag-aaral ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 3, verses 7 to 15. Ganito po ang sinasabi. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. O itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. At lubusang makasama niya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Saglit po tayong manalangin. Ama, maraming salamat po sa mga salitang ito na amin pong binasa. At dalangin po namin, O God, na sa umagang ito maintindihan po namin ang nais mong iparating sa aming mga buhay. Mapapurihan ka, Panginoon, sa umagang ito at madakila ka sa mga sasabihin at maririnig namin, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lamang po ang makita sa mga oras na ito. Ikaw lamang po ang maitanyag at maunawaan namin ang nais mong iparating sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa umagang ito, titignan po natin na sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung kamusta tayo sa taong ito. This is the last Sunday po ng taon. And kung i-evaluate ba natin yung ating mga sarili, kung titignan natin yung ating mga accomplishment bilang isang Kristiyano sa taon na ito, masasabi po ba natin na thumbs up tayo sa Panginoon? Kung titignan po natin, susuriin po natin ng mas malalim, or kung titignan po natin yung mga nagdaan na araw this year, masasabi po ba natin na okay naman ako
Kahit doon na lang, okay naman ako. Tingin ko sa taon na ito. So dito po, pag-aaralan natin yung ating year-end check. My year-end check. Yung kumbaga, kamusta kaya ako ngayong taon? Kamusta kaya yung naging mga accomplishment ko bilang isang Kristiyano? Nagawa ko ba yung nararapat kong gawin? Nagawa ko ba yung kailangan para lang mapapurihan ng Panginoon sa buhay ko bilang isang Kristiyano? So dito po, makikita natin kung sa buhay natin ngayong taon, mas lalong nagtiwala ba tayo sa Panginoon? Hinayaan ba natin siyang kumilos sa atin? O isa po tayo sa mga taga-Zimbabwe? Simba uwi lang. Praise God, dahil alam ko wala po dito yon. Amen po ba? Naku, patay tayo dyan. Mukhang... Wala po ba dito yon, mga taga-Zimbabwe? Amen. So, I believe na sa ating mga buhay, patuloy na kumikilos ang Panginoon. Amen po ba? And dito po, makikita natin na God knows what is best. Kung babasahin po natin yung verse 7 and verse 8, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. So kung titignan po natin dun sa verse 8 and verse 7, meron pa palang mas mahalaga kaysa sa mga tinatangkilik natin. Meron pa palang mas mahalagang gawin kaysa sa mga ginagawa naman natin na walang kabuluhan. Meron pa palang mas importante na dapat ayusin, gawin, sundan sa buhay natin kaysa sa anumang mga bagay na makasanlibutan. Kung titingnan po natin sa mga verse na ito, tinalikuran niya yung mga tinatangkilik niya noon, parang binitawan niya lahat, pero merong kapalit na mas mahalaga na ginagawa siya para lang maparangalan at mas mapalapit sa Panginoon. Kung titignan po natin, dapat ganun po yung nangyari sa atin ngayong taon. Meron po ba tayo yung mga choices na ginagawa sa ating buhay na mas gagawin ko ito kasi ito yung mas nakakalugod sa Panginoon? Sino na po dito yung kumbaga, nagdalawang isip dahil nalilito kung alin ang pipiliin sa dalawa? Kung alin ba ang mas matimbang sa buhay niya? And kung pinili natin yung para sa Diyos, praise God, nagwagi ka ngayong taon, kapatid. Yung Sunday lang, na ang hirap tumayo dahil malamig. Yung ang hirap bumangon dahil alam mong Sunday worship ngayon. Pero nandito ka, kapatid. Napagtagumpayan mo na yung taon na to. Yung kahit na pagod ka, pero mas pinili mong mapaglingkuran ang Panginoon. Yung mas pinili mo yung, kumbaga, mas pinili mong maglingkod sa Panginoon, nagwagi ka na, kapatid. So praise God kung ganun po yung puso natin.
kung ganun po yung nangyari sa taon na ito. Kasi alam po ng Panginoon kung ano yung mas makakabuti sa atin. Hindi lang sa kapakanan o sa kaitataas ng dakilang pangalan ng Panginoon, kundi sa kapakanan ng buhay ng bawat isa. Ibig sabihin, meron siyang pake sa buhay natin. Inaalala tayo ng Panginoon. Ang tanong, sa taong ito, naalala ba natin ang Panginoon? Ang dami pong mga bagay na nais ibigay, nais ipaubaya sa atin ng Panginoon. Pero sa atin bilang Kristiyano, mas pinipili natin kuminsan na, kumbaga, bilang tao na lang, na, kumbaga, minsan, mas tumitimbang yung mga kagustuhan natin, yung mga bagay na sa tingin natin itama. Pero may mas mahalaga pa palang nais ang Panginoon para sa atin. Na hindi natin alam na meron pa siyang ipapakita. Meron pala siyang nais na ipakita sa atin. And number one, He shows it to us. Pinapakita niya sa atin yun. Minsan lang hindi natin pinapansin. Kung minsan lang, ini-ignore natin. Kung minsan lang, dinadaanan lang natin. Naalala niyo po yung kwento ng The Good Samaritan? Yung ilan yung nagdaan sa kanya, ilan yung nagdaan doon sa pulubi, pero yung huling dumaan sa kanya, hindi lang siya yung nagpala doon sa pulubi, pero I believe siya yung mas napagpala. Ibig sabihin, may pinapakita sa atin ng Panginoon beyond doon sa kwento nun, na hindi napagpala yung pulubi dahil tinulungan siya. Mas lalong napagpala yung tumulong dahil nag-release siya ng blessing. And I believe bago po tayo dapat tumawid sa 2021, kailangan mag-release po tayo ng blessing. Bakit? Kasi mas maraming blessing ang darating ng 2022. Paano ka pupunuin ng Panginoon kung puno ka na? Paano ka pag-uupawin ng Panginoon kung umaapaw ka na? So, kailangan mag-release tayo ng mga pagpapala. And sa amin po, bilang mag-asawa, nag-aaway po kami kasi nung nakaraan, balak po talaga naming mag-release ng mga damit. And sino po dito yung nabalitaan yung nakaraang bagyo na tumama sa Visayas and then bumalik pa daw? So, marami po tayong mga kababayan doon na nasalanta ng bagyo, and nais po talaga namin na mag-donate sa mga ganung ano. And di lang po sa mga ganun, sa mga charities, sa mga kapuspalad. So, kasi alam po namin na mas lalo kaming pagpapalain kung kami po ay nagpapala sa marami. So, I encourage everyone na mas lalo tayong maging way ng pagpapala. And isa po ito sa pinakita sa akin ng Panginoon this year, na hindi lamang po kami yung pinagpapala dapat. Hindi lamang po sa pamilya namin yung pinagpapala. Kundi dapat maging daluyan tayo ng pagpapala. Amen.
Hindi lang dapat tayong kumukuha ng lahat. Hindi lang dapat tayo yung nagre-receive. Kundi dapat matuto din po tayong mag-release, mag-let go, kumbaga sabi nga po sa kanta. Let it go, nga po nung isang singer. Kasi alam natin sa buhay natin, mas maraming pagpapala ang darating. The more na maraming space, the more napupunan yan ng Panginoon sa buhay natin. At the same time, yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin, He shares to us. Ibinabahagi yan ng Panginoon sa atin, kaya nga po dapat ibahagi din po natin sa marami. This year po ba, nagawa natin na kahit sa mga kapuspalad, nagawa po ba nating tumulong? Kumbaga parang ganon. This year po ba, nagawa po ba natin na yung bahagi natin bilang isang Kristiyano, lalong-lalo na sa komunidad na ginagalawan natin? Nagawa po ba natin na i-share, unang-una, yung mga pagpapala ng Panginoon? Pangalawa, i-share yung salita ng Diyos, ng Diyos. Actually, hindi nga dapat pangalawa eh. Dapat una lagi yun eh. Yung i-share mo yung tinanggap mo. Dahil alam natin na marami pa sa ating kapaligiran ang hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan yung ibinahagi sa atin ng Panginoon na pagpapala, kaligtasan, ibahagi din po natin sa marami. Hindi lang po sa mga taong nasa paligid natin. Napakalawak po ng mundo. Marami po tayong bibigyan. Napakarami pong tao ng tao sa buong mundo. Baga, marami tayong chances para makapagbigay, para makapagbahagi ng kung ano yung tinanggap natin sa Panginoon. At the same time, gusto niya itong ibahagi sa atin. He spent it with us. Ito po ay ibinahagi niya sa atin dahil alam niya na tayo bilang mga anak niya ay hindi madamot. Sino po madamot dito? Nasa China po. Sino yung mga mapagbigay? Parang kukunti lang ah. Sino po yung mga mapagbahagi? Mapagbigay? Magsabi nga po ng malakas, Amen. Amen. Kinabahan ako dun konti ah. Nakakakaba yun. Yung hindi lilitaw. Kung sino yung... Kasi ang anak ng Diyos, likas na po sa Kanya ang mapagbigay. Amen po ba? So kung ano yung kagustuhan ng Panginoon na ibahagi sa atin, ibig sabihin, kapatid, hindi lang po para sa atin yan. Hindi lamang po para sa bawat isa. Kumbaga, magiging daluyan lang po tayo ng pagpapala. Yes, pinagpapala tayo ng Panginoon. Nakakakain tayo 3 beses sa isang araw. Sa mga nagpupuyat, 2 na lang po yata. Kumpleto tayo sa gamit. Nababayaran lahat ng Judith. Lahat ng may Judith. So, ibig sabihin, napaka-komportable ng ating buhay. It's time to give
back sa Panginoon, at the same time, it's time na i-share yung mga pagpapala niya sa maraming tao. Kasi ito po yung nais ng Panginoon sa atin. Ito po yung kagustuhan niya dahil alam niya na merong mas malaking pagpapala ang ihahanda sa 2022 para sa'yo. Amen. Raven. Lakas ng amen ni Raven. Alam niya na malaki yung pagpapalang marireceive niya sa 2022. So bilang hamon po sa atin, at ito pong sermon na to, hindi po siya ito pong pinag-aaralan natin, hindi po siya, kumbaga, isang sermon na maririnig lang po natin. Isa po tong, kumbaga, hamon sa atin na meron pa tayong at least 4 to 5 days bago mag-goodbye sa 2021. And kamusta naman yung ating 2021? Kumbaga, meron pa tayong 4 to 5 days para gawin yung ating tungkulin bilang anak ng Diyos. So sabi nga po niya, sabi po sa mga salita ng Diyos, I remain confident of this, I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Kung yung pagpapala ng Panginoon ay nasa pagdating niya sa buhay natin, na-receive mo na siya, kapatid. Kailangan lang po nating ibahagi ito. Manatili tayo sa Kanya at ibahagi kung ano yung nararapat. Dahil ang nais ng Diyos ay yung the best sa atin. Malay mo yung pagpapalang yan, pinadaan lang sa'yo. Meron palang mas the best pa na ibibigay ang Panginoon para sa buhay ng bawat isa. Paano kung yung pagpapalang yan, meron palang pinaglaanan? Pero ikaw ang gumamit. Hindi natin nakamtan yung tunay na pagpapala ng Panginoon para sa atin. So, tingnan po natin sa taong ito, kung talaga po bang nakita natin yung pinaka-the best para po sa buhay natin. Kung hindi, matakot po tayo. Kasi hindi natin nakuha yung pinaka-the best na galing sa Panginoon. So kailangan i-check po natin yan lagi. Na sa buhay ko, nakuha ko ba yung talagang pagpapala ng Panginoon sa atin? I-check po natin lagi yan. Kasi ang Panginoon po, ang nais niya lang po sa ating buhay ay yung pinaka-the best. Dahil siya po ang nakakaalam kung ano po yung nararapat na pagpapala sa ating mga buhay. At the same time, God knows who is best. Kung sino ang the best para sa atin. Uy, parang tunog Parang tunog couples or parang tunog Valentine's yun parang tunog courtship marriage yata yun. Pero iba po yung ibig kong sabihin. God knows who's the best for us. Kasi tignan nyo po yung mga katabi nyo. Yung mga kapatid nating yan yung mga the best na makakatulong sa atin. Yan yung mga the best na makakasama natin
Kumbaga, sa hirap at ginhawa, kapatid mo na yan. Kaya sa ayaw mo at sa gusto mo, kapatid mo na yan. So, kung titingnan po natin, sa verse 9 to 10, bukod sa kapatid mo, ang nais niya ay mapalapit tayo sa ating Ama sa Langit. At lubusang makasama niya ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makabahagi sa kanyang mga paghihirap at maging tulad niya sa kanyang kamatayan. So dito po pinapakita na kailangan pala mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon. Bakit? Kasi po, siya ang the best sa buhay natin. Natutuwa nga po ako at naiinggit dun sa sinabi ni Mama kahapon, nung birthday po ni Papa Diego, yung message niya na iwanan ka na ng lahat. Napaka-sweet eh. Iwanan ka na ng lahat. Pero ako hindi. Ang Diyos natin nandyan. Na, totoo nga naman, iwanan na tayo ng lahat, pero ang Panginoon natin, hindi tayo iiwan. Hindi niya tayo pinabayaan kailanman. Kaya nga po, this year, kung meron man tayong mga naging pagsubok, or meron man tayong mga naging problema, mapapansin natin na nandyan lagi ang Panginoon sa tabi natin. Bakit? Kasi nakatayo pa rin yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya hindi niya tayo iniwan kailanman. Ang kailangan lang po natin ay mapalapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Kailangan po kasi sa ating buhay, makita natin kung paanong kumikilos ang Panginoon. Doon natin marirealize na siya yung pinaka-the best na nangyari sa ating mga buhay. Yung kahit na nanlulumo ka na sa lungkot, dahil iniwan na tayo ng lahat, nawala na sa atin ang lahat, pero still, yung kabutihan niya sa buhay natin na tayo ay humihinga pa rin hanggang ngayon. And I believe, sa buhay po ni Bishop, makakakita po siya ulit ng maliwanag. Kasi hindi naman po siya nabulag. Naoperahan lang po yung mata niya. Matagal lang po talaga, kumbaga, nasa process siya ng recovery. Magugulat na lang po tayo isang araw. Dumadalaw si Bishop sa bahay natin, mag-isa, wala nang alalay. So lahat po tayo under process. Lahat po tayo under process
Pero kailangan natin na mas lalong mapalapit pa sa Panginoon. Kasi alam natin na sa Kanya lang manggagali yung mga the best na bagay, the best na pagpapala sa buhay natin. Kaya nga mas piliin natin kung sino yung the best. Choose God's kingdom. Unang-una. Ano man yung mga nasa kaharian ng Panginoon, ano man yung mga kailangan nating gawin para sa kaharian ng Panginoon, gawin natin. Kung tingin natin, yung pagwawalis natin dito sa church, kailangan gawin natin. Sa simpleng gawain na yon, pinipili mo na ang Panginoon. Sa simpleng gawain na yun, napaparangalan mo na ang Panginoon. Dahil kahit sa maliit na bagay o sa malaking bagay, basta ito po ay ginagawa natin nang tayo po ay may pagkukusang loob at nais nating makapaglingkod sa Panginoon, gawin po natin. Dahil unang-una, para sa Kanya yung ginagawa natin, hindi para sa tao. Kahit na anong sabihin ng mga tagalabas or mga unbeliever, I should say, na, ganyan lang naman yan kasi leader siya sa church. Ganyan lang naman yan kasi born again siya. Kailangan sa puso natin, Lord, hindi ko sila titignan. Kasi sa'yo ako nakatingin. Alam ko ikaw yung the best. Kaya sa'yo lang ako magpo-focus. Kung ano yung kailangan sa kaharian mo, eto ako, Lord, gamitin mo ako. And I believe sa buhay po ng ating mahal na bishop, ako po yung napagpapala sa tuwing siya po ay umaakyat sa entabladong ito at nagpre-preach. Dati po, makikita nyo lang po ako na nasa labas. Kapag nagpre-preach po siya, nasa likod po ako. At aminado po ako kung minsan hindi ko po napapakinggan or hindi ko pinapakinggan talaga. Dahil, kumbaga, parang sermon na sa bahay, sermon pa sa church. Parang ganun yung dating sa akin dati. Pero once na nakita ko yung talagang pagpapala sa buhay niya, yung kahit na sa kabila ng kanyang sitwasyon ngayon, mas napagpapala ako kasi kahit na ganun yung sitwasyon niya, kayang-kaya niya pa rin na tumayo dito. Tingin niyo po, kung sa atin, nangyari yung ganyang kalagayan. At obligado po tayong tumayo sa entabladong ito. Makakaya po ba natin? So doon pa lang sa sitwasyong ganun, hindi lang, pasensya na po, medyo pagdating po kasi kay Bishop, talagang, ngayon medyo malambot na talaga yung puso ko Parang, mas napagpapala ako kasi, ginagamit pa rin siya ng Panginoon sa kabila ng sitwasyon niya. Ayaw kong umiyak kasi susunod na iiyak yan pagkano Na kung titingnan po natin, nakakaya niyang tumayo dito dahil alam niya
nadaluyan siya ng pagpapala. Kaya nga po, kahit na sa kabila ng kanyang sitwasyon, na supposed to be, magpapahinga na lang po siya. Supposed to be, uupo na lang po siya dyan kumbaga sa balcony. Pero, andun po yung puso niya. Yung nais niyang makapaglingkod sa Panginoon. Dahil alam niya na sa kaharian ng Panginoon, kailangan pa rin siya. Alam niya na meron pa siyang magagawa. Kaya nga po, nakaka-bless sa buhay niya na mas pinipili niyang maglingkod over dun sa kalagayan niya. Mas pinipili niyang maglingkod over dun sa kung ano man yung mga sinasabi sa kanya. And I believe na sa tuwing tumatayo siya dito, yung pagtayo niya lang dito, napakalaking blessing na sa buhay po ng bawat isa. Dahil meron po tayong isang nagmamahal na bishop sa atin pong lahat. Oh, parang Pastor's Day yata ngayon, Bishop. So, makikita po natin na kailangan ganun din po yung puso natin. Gawin po nating inspirasyon, kumbaga, ang buhay po ng ating bishop. Mas lalo na, gawin nating inspirasyon kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Na siya po ay namatay at nabuhay muli para lang sa kapakanan nating lahat. So why not ibalik natin yung nararapat na sa Kanya at yung nais nating mas mapalapit sa Kanya, ipurso natin. Kumbaga, mas lalo tayong mapapalapit sa Kanya at the same time, nakakapaglingkod pa tayo sa Kanya. Choose God's kingdom at the same time, chase God's plan. Kumbaga, sa taong ito ba, nakita natin o kumbaga parang naaninag ba natin kung ano yung mas plano sa atin ng Panginoon? Nakita ba natin yung mas layunin ng Panginoon sa atin o yung layunin natin ng ibabaw? Kasi I believe po na sa bawat desisyon natin sa buhay, meron pong nais ipakita ang Panginoon sa atin. This year, ilang beses ko pong narinig kay Aljon na magtratrabaho na lang po yata ako. Ngayong taon po yun. Parang sabi niya, titigil na yata ako. Ilang beses ko pong narinig sa kanya yon. Pero, I believe merong mas plano ang Panginoon sa buhay niya. Kaya, sinasabi ko po sa kanya na ituloy mo. Ituloy mo yan. Niloloko-loko pa nga po ni Matt na magsikyo ka na lang kasi kung kuna na atoy nga Kaya nga po, sabi ko ituloy mo. Pursige mo yung kung kailan nasa finish line ka na, malapit ka na sa finish line, diyan ka pa titigil. So kailangan, yung plano natin, dapat kasama po ang Panginoon sa pagplaplano. Kasi, sa mga planong yan, hindi po kailangan mahiwalay ang Panginoon talaga. Tayo po ay mga anak ng Diyos at nasa iisang pamilya po tayo. Kaya kailangan kasama po ang Panginoon sa bawat
lakarin natin, sa bawat plano natin sa buhay. So kung sa 2021, hindi natin masyadong nakita yung plano ng Panginoon, habulin natin para sa taong 2022, umalagwa po tayo. Makita po natin kung ano yung dakilang layunin niya para po sa ating mga buhay at pamilya. At the same time, ito po, catch God's blessing. Yung mga pagpapalang yan na inihanda ng Panginoon, abang-abang lang po tayo sa 2022. Kung sa tingin natin, ngayong taon, napagpala na tayo. Ngayong taon, lubusan na tayong masaya dahil sa mga pagpapala ng Panginoon. Abang-abang po tayo sa 2022. Dahil mas marami siyang pakakawalan. Mas marami siyang iahatid sa ating mga tahanan. Kaya nga po kailangan mas piliin natin siya. Kaysa sa mga pagpapala niya, mas piliin natin yung pinanggagalingan ng pagpapala. Sabi nga po sa Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to you as well. Doon pa lang po, napakagasgas na po nito. Pero napakamalaman ng kanyang hinahatid sa atin. Hindi naman po niya inuna na all these things shall be added to you. Pero inuna niya po yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kasi alam niya po na pag siya ang pinili natin, ang kaharian niya ang napaglilingkuran natin, lahat ng bagay, lahat ng pagpapala sa ating buhay ay susunod. Pasensya na po dun sa oras. Pwede nyo na po akong ikat sa live. Yung bell na po yun, palatandaan po namin ni Bishop kung matagal na po kaming nakatayo dito. So, pwede pa po ba kayo ng mga 10 minutes and 1 hour? Kasi merong inihanda ang Panginoon sa atin sa umagang ito. Last Sunday naman na po, pagbigyan nyo na po si Pastor. So kailangan po, abang-abang po tayo sa mga pagpapala niya. Pero at the same time, dapat na paglilingkuran natin ang Panginoon. Mas lalo tayong napapalapit dun sa daluyan ng pagpapala, mas lalo tayong napapalapit ng napapalapit sa mga pagpapala niya. Amen. Kasi po, God knows who's best for us. And He is the best for us. At the same time, God knows when is the best time for us. Kung sa tingin natin marami na po tayong oras or marami na po tayong mga panahon na tingin natin, ito na pala yung tamang panahon para sa akin ng Panginoon. Ito na pala yung panahon na inihanda sa atin ng Panginoon. Magugulat na lang tayo. Meron pa palang the best na oras para sa atin ng Panginoon. Meron pa pala siyang mas pinaghandaan na panahon para sa atin. Timing is important.
Kasi perfect plans begins with the perfect timing. Kung tama yung oras na ng pag-alagwa natin, yung tama yung oras na pagkilos natin, tama yung oras, tama lahat, ibig sabihin, yun yung timing ni Lord. Ibig sabihin, yun yung pinaka-timing or yun yung oras na iplinano ng Panginoon para ikaw ay umalagwa. Para ikaw ay mas lalong mapagpala. Kaya nga po sa atin, bilang mga anak ng Diyos, lagi align with God's time. Huwag yung oras natin, yung ating pairalin. Kumbaga, huwag nating pangunahan kung ano yung plano ng Panginoon sa atin. Huwag nating pangunahan kung ano yung mas maganda sa atin. Kasi yung oras ng Panginoon ay iba sa oras ng tao. May mas magandang layunin ng Panginoon sa atin sa tamang panahon. Kaya kung sa tingin natin, ito na yung oras na yun, ito na yung tamang panahon, hingin po natin yung kanyang confirmation, kumbaga. I-confirm natin sa Panginoon na, Lord, ito na ba yung tamang panahon para dun sa mga sinasabi mong pagpapala sa amin? Kailangan naka-align tayo dun sa timeline ng Panginoon. Dapat yung oras natin at ang oras ng Panginoon sa pagplaplano niya sa buhay natin ay iisa. Kaya kailangan nakakonekta tayo talaga sa Panginoon eh. Kailangan yung connection natin is 100% maliwanag sa Panginoon. Align with God's time. At the same time, allow God to move. Or allow God's move sa buhay natin. Kasi, kung mas pangungunahan natin kumbaga, yung kagustuhan natin ng mas iiral, kadalasan kapahamakan yung dulo eh. Kadalasan, pangit yung dulo eh. Kadalasan, failure yung dulo. Pero kung hahayaan natin yung kagustuhan ng Panginoon, hahayaan natin na yung galaw ng Panginoon, yun yung maging galaw natin, makikita po natin sa dulo, victory, ang kalalabasan. At the same time, avail ourselves to God. Kaya nga po, kailangan meron talaga tayong oras sa pagplaplano. Meron tayong oras para sa Panginoon. Meron tayong oras para po mapaglingkuran ang Panginoon. Sabi nga po sa Bible, for still the vision awaits its appointed time. It hasn't to the end, it will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Ang timing po ng Panginoon hindi nahuhuli. Lagi po siyang on time. Kung sa tingin po natin nadi-delay, take note, nagmamadali ka kapatid. Dahil ang plano ng Panginoon ay laging nasa perfect timing. Ang plano ng Panginoon ay hindi dapat pinapangunahan.
kailangan po hinihintay. And wait for the confirmation of God para po sa ating buhay. Sabi po sa Hebrews chapter 13, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung sa tingin natin itong buong 2021, parang ang daming kaganapan, ang daming mga hindi magandang nangyari. Still, pagmamahal ng Panginoon sa atin, hindi nagbabago. Hindi nagkukulang. Kundi sobra-sobra. Kaya nga po, check natin yung ating mga sarili. Nagawa ba natin yung kailangan nating gawin sa buong 2021? Kung sa tingin natin kulang yung ating nagawa, yung ating mga baga service natin sa Panginoon, hindi sapat. Kung sa tingin natin, hindi natin napaglilingkuran ng lubos ang Panginoon, meron pa po tayong 4 to 5 days. And let's welcome 2022 na handa nating paglingkuran ng Panginoon. Dahil yung mga pagpapala niya ay ibubuhos niya sa 2022. Ang tanong, handa po ba tayo? Handa ba tayo na salubungin na may pusong naglilingkod sa Panginoon ang lahat ng pagpapala niya? So kung hindi man po natin nagampanan ngayong 2021, get ready for 2022. Dahil may mas malaking blessing na i-release ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Ama, maraming salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, at patuloy na pinaalala mo sa amin na mas lalo po namin kailangang lumapit sa iyo. Mas lalo namin kailangang magtiwala sa iyo. At mas lalo namin kailangang hintayin ang iyong oras para po sa buhay ng bawat isa. Para po sa mga hinihanda mo sa amin. At dalangin po namin, O God, na sa mga salitang ito, patuloy na magremang ang mga ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso. At ikaw lamang, Panginoon, ang madakila, maitampok, maitaas sa aming mga buhay. Dahil alam po namin na ang mga pagpapala mo ay susunod sa aming mga buhay. Pag ikaw po, Panginoon, ang sinusundan namin sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa church na ito, Panginoon. Salamat po sa 2021 na bagamat ang daming nangyari, andyan po ang pandemya, madaming problema ang nagdaan, pero still, Panginoon, ikaw ang naghari sa 2021. At patuloy na ikaw ang maghahari sa 2022, Panginoon. Salamat po na ikaw ang isang aming Diyos na kumakalinga, umiibig, nag-iingat sa buhay po ng bawat isa.